Okay, isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain tayo ng Diyos sa buong maghapon na ito na tayo'y kanyang iningatan. Sa lahat ng ating kasamahan, mga pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, na aking mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Panginoon at sa mga ilang OFW dyan na nanonood ng live streaming na ito, nawa, maabot po tayo ng mabuting balita ng Panginoon. So ngayon pong gabi, bago po tayo dumako sa pagbabahagi ng mabuting balita, tayo po muna ay aawit para sa Panginoon. Pupurihin muna natin siya, sasambahin muna natin siya. Salamat sa Diyos dahil wala tayo sa ospital. Magagawa natin isang awitan, palakpakan, purihin ng ating Panginoon Diyos. Kung kayo po yung mga nasa inyong bahay at wala pong ginagawa sa lahat ng kapatiran, ini-encourage po namin kayo na makapagpuri para sa ating Diyos na buhay. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po yung umawit sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Awitin natin sa Panginoon ang todo bigay. Yung hindi natin kayang ibigay, ibigay na natin para sa Diyos. Hallelujah. Wala nang hilig pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ay alay. Luwalhatiin ka magpagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagpiningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y piningning sa buhay ko. Isa pa, wala nang hilig pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ay alay. Luwalhatiin ka magpagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagpiningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ay alay. Luwalhatiin ka magpagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagpiningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y piningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Amen. Hallelujah. Kung ikaw, Diyos, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan siya. Aawitan ka ng may tuwa. Pangalaman tunay at
tapat sa puso ko, pag-ibig mo ay hindi magbabago. Kami ay doon magtitiwala, tayo kanyang nilalang, purihin siya. Ingat tayo mawin for the last time sa aming Diyos. Awitin natin kalwalhatian niya, pagkat siya ay makapangyarihan, buong bansa'y magpuri sa Kanya. Halina tayo mawin sa ating Diyos, awitin natin kalwalhatian niya, pagkat siya ay makapangyarihan, buong bansa'y magpuri sa Kanya. Buong bansa'y magpuri sa Kanya. Buong bansa'y magpuri sa Kanya. O Diyos, kay buti mo, O Jesus, kay buti mo, pasasalamat ko ay alay sa'yo. O Diyos, kay buti-buti mo, sasalamat ko ay alay sa'yo. Pasasalamat ko ay alay sa'yo. O Diyos, kay buti mo, O Jesus, kay buti mo, pasasalamat ko ay alay sa'yo. O Diyos, kay buti-buti mo, pasasalamat ko ay alay sa'yo. Pasasalamat ko ay alay sa'yo. Pasasalamat ko ay alay sa'yo. Amen, amen. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Pasasalamat ko ay alay sa'yo, Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Hayaan niyo po na awitan ka namin, purihan, sambahin sa Espiritu at kantuanan sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, dakilan Diyos, ang naaabot ng live streaming na ito. Patuloy niyo po silang ingatan. Pagpalain po ang kanilang buhay, O Diyos. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Tunay nga, O God, Panginoon, na lahat ng bagay ay Ikaw ang makakagawa. Lahat ng pasimula, Ikaw ang tatapos, dakilan Diyos. Lord, ano man po nakita mo sa aming buhay, kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadyaman po namin ito, hindi. Patuloy po kaming humihingi ng tawad, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, kami ko'y maging karapat-dapat at pagkarating sa iyong banal na trono, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus, purihin ka, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin. Kulang po ang lahat ng iyong ginawa, kulang ang aming pasasalamat kung para sa mga bagay na iyong ginawa sa aming buhay, Panginoon. Oh, hallelujah, dalangin namin ang papurit pagsamba, Panginoon. Ito po ay makarating sa iyong banal na trono, Panginoon, at maluwalhati ka, dakilang Diyos. Yan niyo po kami makaawit sa iyo, Panginoon, makalapit sa iyong banal na trono, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Hindi po kami karapat-dapat sa oras na ito, Panginoon, pero dahil sa biyaya at habag mo, O Diyos, kami po ay nakakalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan niyo po ng kaaliwan, Panginoon, ang bawat iyong mga anak, O Diyos, na dumadaan sa mga pagsusubok mo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Purihin ka, Panginoon, takilain ka, dakilang Diyos, pasalamatan ka sa oras na ito, Panginoon. Kami umaasa, O Diyos, sa dakilang bagay na gagawin mo, Panginoon. Hallelujah, gamitin niyo pong instrumento, Panginoon. Ang inyong mensahe, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng awiting ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, O Diyos. Nasa tahanan man kami, nasa man kaming lugar.
anumang oras, anumang araw, anumang panahon, hindi po kami hihinto, hindi kami titigil ng pagpupuri sa iyo, Panginoon o God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin ang kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin ang kadakilaan mo sa amin. Ang kadakilaan mo sa amin. Ang kadakilaan mo sa amin. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Pasagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa ating buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang inalahat sa aming pagsamba, o aming Ama. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahat sa aming pagsamba, o aming
Ama. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, we follow you, Jesus, my Lord, my God, hallelujah. Pagkakalayaan ka, Panginoon, hallelujah. Nakapo tayo sa panalangin ngayon pong gabi. Hallelujah, purihin ang Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat, gabay sa ating pong buhay. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat o Diyos sa awitin na para sa iyo. Nawa, ito po yung nakarating sa iyong banal na trono. At ang aming pong dalangin sa mga oras na ito, Panginoon. Alam mo ang laman ng puso ng bawat isa, dakilang Diyos. Ikaw may sabi sa mga mayroong pag-iipon ng 2 o 3 sa iyong pangalan, nandun ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang live streaming na ito ay maging pagpapala para sa iba. Ganun din sa aming mga sarili, Panginoon o Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo pong paghuhubog, sa iyo pong paghuhubog sa iyong mga lingkod, sa iyong mga disciple, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga oras na ito ay iyong pong pagsama mula sa simula hanggang sa pagtatapos. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang gumawa ng dakilang bagay sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng mga frontliners, dakilang Diyos, na patuloy mo silang ingatan at ilayo sa anumang karamdaman. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, ano man ang kanilang mga denominasyon, Panginoon, ay magawa ka naming papurihan, sambahin sa kabila ng pandemic na ito namin pong pinagdadaanan, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ng mabanal sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Kalimutan ko yung panyo ko. Isang mapagpalang gabi po sa atin. Magandang gabi pa sa aking asawa dyan sa lugar ng Tacloban. At ganun din sa aking mga anak. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at magpanalanginan tayo. Magkalayo man tayo pero malapit lang. Isang sakay lang. Nandito na kayo. Pray lang. Ano man ang ating kalagayan at sitwasyon ang Diyos ang mag-iingat. Okay, sa ating pong ilang mga announcement. Bukas po ay Lunes. Ay meron po tayong devotional prayer. Araw-araw po yan, alas 5 ng umaga. At sa inyo pong mga prayer request ay inyo pong i-message lamang ako. Inyo pong i-comment at ipagpe-pray po namin kayo. Salamat sa buhay ng aming pastor, Pastor Val Sirico, sa pagpapahintulot na tayo makapag-live streaming. Salamat sa kanyang buhay at patuloy nating isama siya sa panalangin. Ganun din ang kapatiran sa lugar ng Tarlac, sina Pastor Plandi, Pastor Mario at iba pang mga kasamahan nating pastor. Ganun din ang iba-ibang denominasyon. Panalangin pa rin natin ang ating mga kapatid. Sina Pastor Ron Mariano, Pastor John Haddock, lahat. Hindi ko man mabanggit ang mga pangalan. Pastor Proels, Salvador, ganun din lahat ng mga pastor, Samar and Leyte, at ganun din dito sa Region 4. Pastor Monteberhen, salamat po sa Bible na inyo pong binigay na Biblia. Marami pong salamat sa Biblia na inyo pong binigay. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din sa mga kapatiran dito sa lugar ng Pampanga sa patuloy na kanilang pagtulong para sa gawain ng Panginoon. At pagpapalakasan, encouragement. Muli po, bago po tayo mag-aral, ay akin pong iyan suli mula po bukas, Lunes uli, every morning, kami pong mga pastor ay nagpe-pray sa inyo, kahit po kayo natutulog, kaya isisend nyo po sa amin ang inyong pong prayer request. Kami mga pastor po magpe-pray sa inyo, sa lahat ng kapatiran, lahat ng disciple, para mas paano pa tayo, para mas pagtitibayan ng Diyos. Isend nyo po ang inyong mga prayer request. Monday to Saturday po, alas 5 ay magpe-pray ang inyong pastor. Pagkatapos po ay Friday, na 7:30 ang live streaming, tapos Sunday po ay 7:30 din. So, salamat po sa Panginoon. Hindi po kayang pigilan ng pandemic na ito ang Ebanghelyo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kahit anong sitwasyon, pag ikaw ay totoong Kristiyano, totoo kang mananampalataya, hindi kayang pigilan ang gawain ng Diyos. Ano mang sitwasyon.
Base po yan sa aking karanasan. May problema ka man o wala, dumaan ka man sa pagsusubok o wala, matindi man ang iyong problemang pinagdadaanan, wala kang ibang dapat takbuhan kundi ang Panginoon. So, marami pong salamat sa inyo. Muli, sa magandang gabi. Pagpalain po kayo ng Diyos. So, tayo po mag-aaral na. Dumating na po tayo sa oras. Sa inyo pong mga Bible, Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay Romans chapter 8, verse 37 hanggang verse 35, tapos 37 hanggang 39 po tayo. Ganito ang sinabi ng salita ng Diyos. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? 37. Hindi, kundi ang lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay. Hallelujah. Take note, sabi dito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga may kapangyarihan, kahit ang kalakasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hallelujah, purihin ang Diyos. Dito, nangungusap si Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Kristiyano. Nasabi doon, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Anumang sitwasyon, naalala ko, 2020, dumaan tayo sa matinding pagsubok. Dumating ang tinatawag na COVID-19. Sa gitna ng pandemic na ito, ay ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Kasi maraming Kristiyano, maraming mga tao, mula nang dumating ang pandemic na ito, ay tila baga nawala na sa kanilang puso ang kapayapaan. Palagi silang balisa, palagi silang takot, palagi silang nag-aalala, palagi silang nangangamba. Kung ikaw ay nagtatrabaho, natatakot ka. Ano kaya, makakatrabaho pa kaya ako? Mahihinto na naman ito dahil sa pandemic na ito. Yung iba naman ay natatakot din dahil ano kaya ang mangyayari sa aking pamilya? Ako ang nagpo-provide pagkatapos magla-lockdown. Puro tayo pangamba, puro tayo takot, puro tayo pag-aalala. Ang iba naman ng bawat mga manggagawa, bawat mga simbahan, sila'y natatakot din. Papaano kaya ang mga simbahan na ito? Umuupa kami, papaano kami makakabayad? Papaano kami makakabayad? So yun, nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, ini-encourage ang lahat ng Kristiyano. Si Pablo dumaan din sa matinding pagsubok. Nakakulong siya, hindi lamang yun, marami siyang pinagdaan ng mga pagsusubok sa buhay. Pero hindi po siya sumusuko. Bagkus lalo siyang nagpapatuloy para sa gawain ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa verse 37, sabi dito, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kagipitan, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang taggutom, ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sabi doon, sino makapaghihiwalay sa atin? Ano ba yung naghihiwalay sa atin sa Diyos? Ano bang pinagdadaanan natin ngayon pong umaga? Wala ba tayong makain? Kaya nga sabi dito, ang taggutom. Sino makapaghihiwalay sa atin? Sabi doon. Ngayon pong gabi, pag-aaralan po natin yung pamumuhay na mapagtagumpay or nagtatagumpay. Sabi po kasi dito, sa huling talata, sabi dito, sa verse 37, sabi po dito, hindi, kundi ang lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mapagtagumpay. Sabi doon, kung meron ng mga nagtatagumpay, higit pa daw po tayo doon sa mapagtagumpay. So, nais ng ating pong Panginoon, na ano man daw po yung pinagdadaanan natin, maging mananagumpay ka. Ibig sabihin, yung kahit dumadaan ka sa matinding pagsusubok, pag meron tayong mga problema sa buhay at nakausap tayo ng bawat mga tao, mananampalataya man yan o hindi, talagang nakaka-encourage pa rin. Amen! Yung talagang pagsasalita pa lang, nakaka-encourage pa rin. Hindi talagang, ito talaga yung buhay namin, talagang ganito. Huwag kang mabalisa. Ang sabi ng Biblia,
Ang sabi ni Pablo, ini-encourage niya ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Kristiyano, sabi doon, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Kaya sabihin mo, kung meron ka diyang katabi ngayong umaga, ngayong gabi, sabihin mo, ako'y mapagtagumpay. Tayo ay mapagtagumpay. Amen! Isang taon na po, halos magto 2 years na, dumaan ang pandemic, sabi doon, tayo ay tinutulungan ng Diyos. Tayo ay ginagabayan ng Diyos. Hallelujah! Kaya wag po kayong susuko. Kailangan magtagumpay tayo sa pinagdadaanan natin. Punong-puno ng hamon ng ating buhay, punong-puno ng hamon ng bawat mga Kristiyano sa pandemic natin pong pinagdadaanan. COVID, sabi dito, is a big challenge. Ang COVID daw ay matinding challenge sa atin. Papaano natin hinahandle daw yung COVID? Ano bang nagiging epekto ng COVID sa atin? Ako, kung tatanungin niyo po ako, maraming challenge sa akin. Kahit po ngayon, gusto kong makuha na yung pamilya ko, pero hindi ko makuha-kuha. Lagi po akong hindi naiiwasan bilang tao, tayo ay nangangamba. Tayo ay nag-aalala. Paano sila? Ano ba gagawin ko sa akin mga anak? Ano ba gagawin ko sa aking asawa? Paano ko ba sila makukuha? Pero ang lahat po ng yan, ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Sapagkat ako'y naniniwala po, habang tayo'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, habang tayo nananatili sa gawain ng Diyos, ang Diyos na ang bahala diyang kumilos sa bawat mga mahal natin sa buhay. Manalangin na lang tayo ng manalangin para tayo magtagumpay. Amen! Sabi dito, mayroon pong isang magaling na mangangaral na ayon sa kanyang preaching, ayon sa kanyang pangangaral, may 3 bagay na kailangan ng taong gawin para siya ay magtagumpay. Sabi dito, ang kailangan ng tao, yung they need to be loved. Kailangan ng tao ng pag-ibig ng ibang taong, kailangan ng taong siya ay mamahalin din. Alam niyo po, gaano man kahirap ang ating pong sitwasyon pag napag-aralan natin ang attitude ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, may sakit man yan o wala, balasubas man yan o hindi, kayang mahalin ng Diyos. Kasi tinitis tayo ng ating pong Panginoon Diyos kung hanggang saan talaga tayo mananatili at kung hanggang saan tayo magtatagumpay. Pag sinabing mananagumpay, mga overcomers, ibig sabihin, mayroon kang napagtagumpayan. Ngayon, paano mo sasabihin ikaw ay mananagumpay nang wala ka namang napagtagumpayan? Kung ikaw ay isang mananampalataya na sinasabi mong ikaw ay nagtatagumpay, ang tanong, saang bagay? Saang bagay? Dadaanan po natin mamaya yan. Ano pa? Yung tinatawag na they need someone, yung pong trust, yung pagtitiwala, at saka po yung believe sa Panginoon. Kailangan din po natin ng pag-asa. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko ang lahat ng mga bagay na ito, kaya't magtatagumpay kayo. Ang kamatayan ni Kristo ang nagdala, mga kapatid, kung bakit tayo nagtatagumpay. Yung hirap natin pong pinagdadaanan, hindi kayang itumbas yan sa mga naunang mga apostol, hindi kayang itumbas sa mga hirap na mga naunang mga mananampalataya. Doon, pinupukpok pa sila, doon, binabato pa sila hanggang sa sila ay mamatay. Doon, ikinukulong pa sila. Tayo, hindi po nakakulong, malaya po tayo. Kaya dapat magtagumpay po tayo. Every gawain, mga kapatid, ini-encourage po namin kayo, kayong mga mananampalataya, tayo mga disciple, tayo mga pastor. Every gawain na mayroon pong live streaming, dapat hindi po natin pinapalampas ang gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pastor Bal, marahil ang iba sa inyo, nakaon lamang ang mga cellphone, pero ang totoo, hindi tayo nanonood. Nais ng ating pong Panginoon, mga kapatid, na mapagtagumpayan natin ito. Paano tayo lalakas ang ating spiritual na buhay kung tayo ay hindi mamamati ng maupay na sumat. Nakakapagwaray po ako. Kung hindi tayo makikinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, paano malalaman at malalampasan ang tinatawag na ating pong pinagdadaanan. Ito po, kapag naialay mo na ang buhay mo sa Diyos. Maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, maraming mga nagdadalo sa bawat panambahan, dumadalo lang pero ang kanilang buhay talaga ay hindi inaalay sa Diyos. Si Kristo nagtagumpay sapagkat inaalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Yung mga disciple ay nagtagumpay sapagkat nag-alay sila ng buhay sa Diyos. Ngayon, kung hindi natin kayang ialay ang ating buhay sa Diyos, paano ka magtatagumpay? Ialay natin ang ating buhay para sa Diyos, para tayo ay magtagumpay. Ito ang nais ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. At hindi nangangahulugan, take note, hindi po nangangahulugan na inalay natin ang ating buhay ay hindi na po tayo dadaan sa pagsusubok. At hindi nangangahulugan na inalay na natin ang ating buhay, hindi na po tayo dadaan sa problema. Kung mapapansin po natin ngayon ay ang problema ay hindi halos nababawasan, bagkus padagdag ng padagdag, padami ng padami.
Pero maganda rito, kahit pong padagdagan yan, kahit dumami pa yan, ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Ang mahalaga, tayo ay tinutulungan ng ating pong Panginoon Diyos. Mapagtagumpay. Si Josue, pupunta po tayo sa isang bagay na pagsubok base sa akin pong karanasan. Si Josue, maganda pong sample. Nung hinabol siya ng asawa ni Potiphar, nakatakas po siya pagdating sa tukso. Minsan hindi po tayo nakakaiwas sa tukso, di ba? Doon pa lang, kailangan magtagumpay na po tayo. Sa tukso, sabi dito, si Jose ay nagtagumpay dahil siya ay nakaiwas sa pagtukso. Alam niyo po, minsan, yung kasalanan ang naka-overcome sa atin. Tayo ang naalaman ng kasalanan na dapat sana tayo ay nakaiwas sa kasalanan. Mamaya, aking isishare sa inyo yan. Matthew chapter 4, atin po makikita dito, kahit si Jesus Christ, Diyos na po siya, tinutukso pa rin siya. Si Kristo ay Diyos na, tinutukso pa. Gaano pa kaya tayong tao? Alam ni Satanas na si Kristo nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, wala siyang kain. Ang unang inoper ng demonyo sa kanya ay ang pagkain. Ang sabi ni Satanas, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Alam niyo po ba, naniniwala ba kayo kahit si Satanas pwedeng gawin tinapay ng Diyos? Pero dito makikita natin mga kapatid yung pagtukso sa kanya, nagtagumpay si Kristo. Bakit? Sapagkat ang sinusunod niya palagi, meron siyang sinusunod, walang iba kundi ang Ama. Kung nais po natin magtagumpay mga kapatid, kung nais natin maka-overcome sa mga bagay na pagtukso, gayahin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag po tayo mag-iidolo ng tao, huwag po tayo mag-iidolo ng pastor. Marami mga disciple, iniidolo ang kanilang pastor eh. Sabi, idolo ko talaga yun, idol ko talaga yung pastor na yun. Kaya kapag nawala yung pastor, nawawala na rin yung disciple. Hindi na rin siya nakaka-overcome. Kapag yung pastor ay lumaglag, bumagsak, ang disciple bumagsak na rin. Kapag ang pastor ay nawala, ang disciple nawala na rin. Hindi na rin sila nakaka-overcome. So nais ang ating pong Panginoon po ngayon pong umaga mga kapatid, ngayong gabi, na dapat ma-overcome natin ito yung tinatawag na pagtukso. Saan tayong bagay mahina? Kahit si Apostol Pablo, meron po siyang kahinaan. Magaling na siyang mangangaral. Talagang kung bakbakan lang, sasabak talaga siya. Pero dumarating pa rin po sa punto na meron siyang kahinaan at palagi niyang ipinagpipray. Ang sabi niya, Lord, kung maaari, alisin mo sa akin sana ang tinik na ito sapagkat ako ay nahihirapan. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sapat-sapat ang biyaya ko sa iyo. Meron po mga bagay tayong kahinaan. At yung mga kahinaan na yan ay pwede nating maging kalakasan para tayo ay ilapit natin sa Diyos. Bakit ka mayroong kahinaan? Para tayo ay matutong lumapit sa Diyos. Hindi yung ating kahinaan para ay sundin natin ang ating mga sarili. Kundi yung mga ating kahinaan na yan, yan ang magdadala sa atin papunta sa Diyos. Amen! Hallelujah, Jesus. Sabi dito, kailangan mapaglabanan po natin. Kailangan ma-overcome natin para tayo magtagumpay ang mga bagay na pagtukso. Huwag po tayong papatangay. Alam niyo po yung isda, kapag kapatay na, lumulutang po sa tubig yan. Yung isdang patay. Mahirap po yung sumasabay tayo sa agos. Mahirap yung ikaw ay nakikiayon. Sabi nga ng isang ilustrasyon, gaano man po katagal ang isda sa dagat, mula sa maliit hanggang nagiging pating na yan o kung anong klaseng isda yan, mula sa maliit, tatanungin ko po kayo, gaano kaalat ang dagat? Pero kapag bumili po tayo ng isda, anong ginagawa po natin? Nililinis po natin. Nililinis natin, hinuhugasan natin, saka natin niluluto, saka natin kinakain. Pero meron po tayong mapapansin. Ano yon? Ang isda, kahit ilang taon na yan sa ilalim ng dagat, pag hinuli mo yung kinain, nang hindi mo titimplahan, wala po yung lasa. Hindi po yan maalat. Ibig sabihin, hindi siya nahawa ng alat sa tagal niya ron. Tayo po, pwede tayong hindi mahawa ng mga gawain sa mundo. Kung tayo lamang ay laging lalapit sa Diyos. Totoo, meron po tayong kahinaan, pero naniniwala po tayo, lahat ng kahinaan yan, mawawala rin yan. Pagdating ng panahon. Dahan-dahan lang po, hindi po ito bigla. Yan ang nais ng ating pong Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Na tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating pong ginagawa. Magtagumpay tayo sa mga bagay na pagtukso. Pangalawa, para po tayo magtagumpay, huwag po tayong bibitaw, huwag tayong tatalikod sa Diyos. Alam niyo po bakit marami ang hindi nagtatagumpay ng mga Kristiyano, mga disciple at mga pastor, bakit marami ang hindi nagtatagumpay? Sapagkat sila ay bumitaw. Sila ay sumuko. Kaya meron pong isang naghuhukay ng ginto. Habang siya naghuhukay ng ginto, palalim ng palalim.
At habang hinuhukay niya ng hinuhukay, ang lupa po ay patigas ng patigas. Dadaan siya sa mga bato, dadaan siya doon sa adobe. Tapos hinukay niya po uli ng hinukay hanggang sa malalim na at siya po ay napagod. Sumuko siya, hindi siya nagtagumpay. Ang ginawa niya po, iniwan niya yung patik, iniwan niya doon yung barita, iniwan niya doon po yung pala. Umalis po siya, umuwi po siya. Ano pong nangyari? Meron po palang nakatingin. Ang ginawa ng nakatingin, itinuloy niya po yung paghuhukay. Yung pala ay kaunti na lang at makukuha na yung ginto. Ano po yung aral dito? Minsan sa dami na po ng ating pong pinaghirapan, saka pa tayo hihinto. Huwag po tayo hihinto. Huwag tayong susuko. Hindi tayo pwedeng umayaw dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo sa bawat mga mananampalataya, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, tawag dito, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahubaran, ang kawalan, ang panganib, ang tabak, ang sabi dito. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong umibig sa atin. Yung mahalin tayo po ng Diyos, mapagtagumpay na po tayo, no? Yung nagmamahal ka sa Diyos, mapagtagumpay ka na, no? Maraming tao hindi po nagmamahal sa Diyos. Kahit nga yung mga Kristiyano, minsan hindi nga nagmamahal sa Diyos eh. Kasi kung talagang sila nagmamahal sa Diyos, makikita mo sila sa gawain. Every Sunday makikita mo sila sa gawain. Ang kanilang katwiran, pandemic. Kahit nga nung wala pang pandemic, wala ka na sa simbahan eh. Paano ka magtatagumpay? Kahit nga nung wala pang pandemic, hindi ka kahit yung anay mo, hindi makita sa simbahan, paano ka magtatagumpay? At saka, bilib ako doon sa nagsasabing siya ay mananagumpay, namumuhay daw siya sa kalooban ng Diyos, samantalang yung laman ng Biblia, hindi niya alam. Paano kaya nangyayari yun? So, ang point dito ng ating pong Panginoon Diyos, wala po kaming intensyong makasakit ng damdamin. Ang nais po ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin, maging mapagtagumpay tayong bilang mananampalataya. Book of John chapter 6, ang sabi dito, marami ang sumusunod sa ating Panginoong Hesus dahil meron silang pangangailangan. Kapag hindi na ibigay ng Diyos ang pangangailangan, umaayaw sila. Ako, base po sa aking karanasan, tatapatin ko po kayo. Ako ay nagkamali din. Ako ay nagkasala rin sa Panginoon. At hindi siya basta kasalanan, talagang kasalanan. Dumating din sa punto yung sinisi ko ang Diyos. Pero isang araw, naisip ko, mali ako. Kasi, hindi naman ginusto ng Diyos yun eh. Yung ako'y nagkasala, hindi po yung ginusto ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala, huwag po nating sisisihin ang Diyos. Dahil hindi po yung ginusto ng Diyos. Yun ay desisyon natin. Yun ay desisyon mo. Yun ay desisyon ko kung bakit tayo nagkasala. Totoo, meron po ang Diyos protection sa bawat isa sa atin. Subalit, kinakailangan tayo ay lumayo pagdating sa ganitong pagtukso. Dahil sa pagsubok na ito, gusto ko na rin huminto. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko nang sumuko. Ayoko na. Pero dahil sa mga mananampalataya, dahil sa mga disciple, dahil sa mga pastor na nagpray. Sorry po, nadadala ko ng emosyon. Nagpray. Sabi niya, Pastor Jolan, hanggat ang Diyos ay Diyos, hindi siya magbabago ng panawagan sa iyo. Hindi niya tinitinan ng iyong bagay na kapalpakan ng ating kamalian, ng ating kasalanan. Ang tinitinan niya, paano ka babangon, paano ka maglilingkod, paano ka susunod, paano ka magsisimulang muli. Kaya nga po, sabi ko, Lord, salamat sa mga pastor na ito. Salamat sa mga disciple na ito. Salamat sa mga mananampalataya na ito. At dahil po ron, sila'y ginamit ng Diyos. Kaya wag po tayong aayaw. Kahit gusto mo nang umayaw, gumagamit ang Diyos ng tao na ito'y ipinaparating sa atin na kailangan natin magpatuloy, kailangan natin magtagumpay naman ang ating pong kalagayan sa buhay. Amen! Sabi dito, kapag malakas ang bagyo sa isang puno, makinig po kayo. Ang isang puno, hindi nyo po masusubukan yan na matibay hanggat walang malakas na bagyo. Kapag dumaan na po ang malakas na bagyo sa isang puno, diyan masusubukan ang tibay niyan. Pangalawa, diyan makikita ang mga dahon kung sila ay malalagas. Kung sinong matitirang dahon, yun ang matibay. Yun ang mapagtagumpay. May mga puno, kahit malalaki, bumabagsak sila. Anong aral dito? Maraming mga leader, maraming mga pinuno, kahit gaano pa sila kagaling, kahit gaano pa sila kasipag sa gawain, dumarating talaga sa pagkakataong sila ay bumabagsak. Pero hindi po ito dapat tayo ay huminto doon. Kailangan tayo ay magtagumpay bilang mga mananampalataya. Kailangan tayo ay magtagumpay sa mga bagay natin pong pinagdadaanan. Meron po ako nakitang puno habang ako naglalakad sa ilog. Papaya yun ha. Nakabagsak na po siya sa ilog. Bagsak na.
Halos talagang nakahiga na siya. Pero ang maganda po rin, bagsak na yung papaya, nagbubunga pa rin. Ano yung aral doon? Maraming mga Kristiyano, maraming mga leader, maraming mga pinuno, kahit sila bagsak na, nagpipilit pa rin sila. Ano yung makikita natin challenge dito? Nagpipilit pa rin sila. Gusto pa rin nila magpatuloy. Amen! Gusto pa rin nila magpatuloy. I pray na sana gusto mo pang magpatuloy. I pray na huwag mong tapusin ang buhay mo sa isang bagay na hindi naman talaga kalugod-lugod sa Diyos. Huwag natin tapusin doon. Gusto ng Panginoon tayo ay makapagpatuloy para sa kanyang ikaluluwalhati. Gusto ng Diyos tayo makapagpatuloy para sa kanyang ikararangal. Alam niyo po, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung makita ka lamang ng Diyos na ikaw ay talagang gagawa sa kanyang gawain. Sasabihin ng Panginoon, itong anak kong ito, itong si sister na ito, itong si brother na ito, itong pastor na ito, itong disciple na ito, kahit ang daming pagsubok, nagagawa pa rin niya akong awitan. Kahit maraming pagsubok, lagi pa rin dumadalo. Kahit pinapagalitan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, lagi pa rin dumadalo. Kahit galit ang kanyang mga kamag-anak, lagi pa rin dumadalo. Kahit pinapagalitan ng pastor, lagi pa rin dumadalo. Yun yung mga taong, yun yung mga Kristiyanong matitibay. Yun yung mga Kristiyanong lumalago. At nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin, anumang kalagayan natin sa buhay. Huwag kang hihinto, kapatid. Huwag kang susuko. Kung tatanungin niyo po ako, grabe ang aking experience sa ilang bayang aming inabot, ilang bayang aming narating, ilang bayang aming napuntahan. Bawat lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, halos na ikot ko na rin yan sa pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng medical mission. Grabe po, sasakay po ako ng airplane, walang pera kahit piso. Nakakarating po ako ng Mindanao. Alam ng aking mga anak yan, alam ng aking asawa yan. By faith lang, nakakarating ako ng Mindanao by faith. Walang pera kahit piso. Anong aral? Kapag talagang totoong Kristiyano ka, gagawa at gagawa ka para sa gawain ng Diyos, sapagkat yan, doon tayo tinatawag na mapagtagumpay. Samantalang yung may pera, maraming pera, isang bayan lang, hindi nakakaabot. Isang sakay lang, hindi nakakarating sa gawain. Why? Sapagkat wala naman talaga silang puso pagdating sa gawain. Kaya, lagi silang talulan. Pero tayo, kahit malayo, nakakapunta tayo para sa gawain. Hindi natin para itaas ang ating mga sarili, kundi ito'y maging isang halimbawa sa bawat isa sa atin na kapag inalay mo ang buhay mo sa Diyos, titiyakin ko sa iyo magtatagumpay ka. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mga ginagawa. Maliit man yan o malaki. Kapag ikaw ay gumagawa sa gawain ng Diyos, gagawa ang Diyos sa mga anak mo, gagawa ang Diyos sa pamilya mo, gagawa ang Diyos sa iyong mga kamag-anak, gagawa ang Diyos sa pamilya natin. Gagawa ang Diyos! Gagawa ang Diyos! Huwag kang hihinto! Huwag mong iintindihin ang sinasabi ni sister, ni brother, ni tatay, ni nanay, ng kapatid natin. Ang mahalaga, magpatuloy ka para sa gawain ng Diyos. At makikita mo, sasabi mo isang araw, yes! Ako'y mapagtagumpay. Dati kami ay walang bahay. Nagkaroon ng bahay. Dati wala kaming makain. Ngayon, ang daming pagkain. Napapanis na lang ang pagkain. Bakit? Sapagkat hindi ka sumuko. Sapagkat hindi ka huminto. Hallelujah. Praise God. Nadadala ako ng emosyon. Kasi karanasan ko to eh. Araw pa lang ng Martes. Tatanungin ko ang misis ko. Magkano ang pera mo dyan? Sasabihin ng misis ko, pa, 5 piso na lang ang pera ko. 5 piso. Anak ko si Shem, anak ko si Hannah, 2 pa lang ang aking anak. Tapos 2 kami, bali kami 4. 5 piso na lang ang pera niya. Ang gagawin namin, wala pong asukal yun. Magtitimpla kami ng kape nang walang asukal. Gabi. Oh no, tanghali. Tatawid po ang isang gabi. Wala kaming pagkain. Pero hindi po naging dahilan yun para kami ay sumuko sa ministry. Hanggang ngayon, nagpapatuloy kami. Ang pastor, magaling lang po yan eh. Kaya nga sabi namin, matapos namin kayo encourage, matapos namin kayo palakasin. Tanong namin, sino kayo magpapalakas sa amin? Walang iba kundi ang Diyos. Kahit kailan, hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Ako ang nahihiya. Bakit? Dahil ang ganda ng ginagawa ng Diyos. Tapos ako, wala akong magawa para sa Diyos. Unfair, di ba? Iningatan ka ng Diyos sa loob ng 7 araw, ginising ka, binigyan ka ng kalakasan, binigyan ka ng pagpapala,
pagkatapos hindi mo magawang awitan, hindi mo magawang papurihan, hindi mo magawang sambahin. Wala lahat. Wala lahat. Kaya ang aking panalangin mga kapatid, wag po kayong makakalimot. Kahit gaano pa katigas ang puso ng isang tao, walang matigas na puso sa mainit na panalangin. Walang matigas na puso sa mainit na panalangin. Lagi mo siyang ipanalangin araw at gabi. Sabi mo, Lord, baguhin mo ang asawa kong ito. Ang asawa ko ito'y nagpapasaway. Isang araw, magpapatotoo yan. At sasabihin niya, salamat sa asawa ko na masipag manalangin. At dahil doon, nandito ako ngayon, nagpapatotoo sa inyo na ang Diyos ninyong pinaglilingkuran ay buhay. Amen! Na ang Diyos ninyong pinaglilingkuran ay buhay. Panghuli po, kahulihan. Sabi dito, laging lumapit kay Jesus at huwag lalayo. Sabi dito, paghandang maglingkod sa Diyos. Kailangan handa tayo maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, kailan ka pa magiging handa? Kahulihan po ito. Meron pong isang magulang. Nagluluto po siya ng ginataang manok. Makinig po kayo. Siya po ay nagluluto ng ginataang manok, alas 12 ng gabi. At sa kanyang pagluluto, tinatanong siya ng kanyang anak. Ang sabi ng kanyang anak, Nay, or Tay, bakit ka nagluluto? Sabi ng anak, sabi ng magulang, anak, nagluluto ako ng masarap na ginatang. Kasi bukas ng umaga, paggising natin, ito ang kakainin natin. Sabi ng anak, Ma, sarapan mo ha? Sabi ng nanay, sabi ng tatay, oo, sasarapan ko kasi bukas, paggising natin, ito ang kakainin natin. Alam niyo po, nakakalungkot. Hindi na po siya nagising. Ilan po kaya sa atin? Minsan ang mga tao matitigas ang ulo. Akala mo walang kamatayan. Akala mo talagang napakatigas. Alam niyo po, hindi po natin hawak ang ating buhay. Kailan mo papaglilingkuran ng Diyos? Kailan mo papaglilingkuran ng Diyos? Kaya nga merong kanta kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Bago maging huli, maglingkod ka na sa Diyos. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa ibibigay ang buhay mo sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya, ito yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat habang tumatanda tayo, magawa na nating paglingkuran ng Diyos. Habang umiidad tayo, magawa na natin paglingkuran ng Diyos. Makita ng ating mga anak na sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating kasalanan, tayo tumalikod sa kasalanan at tayo nagpapatuloy naman para sa gawain. Ilang years na tayong ginamit ng kaaway, ilang years na tayong ginamit ang demonyo, ang ating pisikal, ang ating katawan. Sinunog ng bisyo, pero ngayon naglilingkod ka na sa Diyos. Amen! Hallelujah! Ito ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Matapos natin paglingkuran ang demonyo ng araw, ngayon maglilingkod na tayo sa Diyos. Kaya sabi ni Joshua sa chapter 24, sabi niya, as for me, in my house, we will serve the Lord. Kahit anong mangyari, sabi niya, ako at ang aking pamilya maglilingkod sa Diyos. Dumaan ka man sa matinding pagsubok, dumaan ka man sa matinding problema, dumaan ka man sa matinding pagsasanay, hindi ka aayaw, hindi ka susuko. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos tayo ay magtagumpay. Gusto ng Diyos ikaw ay mananagumpay. Sister, brother, pastor, disciple, gusto ng Diyos tayo mananagumpay. Totoo, tayo nagkakamali, tayo pumapalpak, tayo nakakagawa ng kasalanan, pero hindi po natatapos yan dyan. Ibig sabihin, hindi pa po tayo perfecto. Tayo ay pabago ng pabago. Amen. Hallelujah. Sabi dito, pagtalikod sa kasalanan, tungo sa hinaharap. Kahulihan po. Nuulit ko po, wala pong may hawak ng buhay natin, kundi ang Diyos. Kahulihan, walang may hawak ng buhay natin kundi ang Diyos. Meron pong isang bata, sabi niya, Nay, Tay, ilang taon po ba ang tao bago mamatay? Sabi ng tatay niya, punta ka doon sa cemetery para malaman mo. At nakita ng bata doon,
Iba-iba, 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, 5 taon, 50 years. Iba-ibang date, sabi ng bata. Alam ko na po ang sagot. Ang tao pala ay pwede mamatay kahit anong oras. Kahit ilang taon pwede pala siya mamatay. Ngayon ang tanong, papayag ka ba na kukunin tayo ng Panginoon na hindi mo nagawang paglingkuran ng Panginoon? Papayag ka ba na malaki na ang pinuhunan mo sa gawain ng Diyos sa kakapahihinto? Sabi ni Paul, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang sabi niya, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan man, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. Walang sino man, kapatid, ang makapaghihiwalay sa iyo sa gawain ng Panginoon. Kung wala kang oras para sa Diyos, ang Diyos ay may oras para sa iyo. Kung wala kang panahon para sa Diyos, ang Diyos may panahon para sa iyo. Kung hindi mo kayang mahalin ng Diyos, ang Diyos mahal ka niya. Kung hindi mo kayang paglingkuran ng Diyos, ang Diyos naglilingkod sa iyo araw-araw. So, maraming pong salamat ngayong pong gabi. Ang susi para tayo magtagumpay. Huwag kang hihinto. Sa mga OFW, napakahirap po ng inyong trabaho niyan sa ibang bansa. Kapag napagtagumpayan ninyo yan, masaya ang inyong pamilya. At sa mga merong pamilya, nagapos man tayo ng mga bisyo ng araw, tayo nagapos ng kasalanan, nagapos tayo ng tukso, tayo naman ngayon ay babawi na maglingkod sa Diyos para tayo magtagumpay para sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay isang pamilyang magulo, maaayos din yan. Ang asawa mo ay drug addict, maaayos din yan. Ang asawa mo ay lasenggero, maaayos din yan. Asawa mo ay babaero, maaayos din yan. Lahat ng ero nasa kanya. Pero isang araw, kakatok yan si Jesus. At kapag kumatok si Jesus, doon magsisimula ang isang bagong patutuo. Nasasabihin niya, yes, I'm overcomers. Ako ay nagtagumpay. Napagtagumpayan ko ang lahat ng aking pinagdadaanan. Meron po mga magulang, ang kanilang mga anak, papasok sa school, walang baon. Ako, si Hana nun, papasok sa school, walang baon, walang kain. Kaya yung aking anak nahimatay. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Diyos ay isa pa. Napakatalino ng aking anak. Nangunguna po sa school. Wala pang kain yan, ha? Lalo na siguro kung talagang meron talaga silang pagising sa umaga, meron makakain. Isang napakagandang mapagtagumpay mga kapatid na tayo ay nasa Diyos. Pag sabi nga, ang isang taong mapagtagumpay daw yung success ay yung nasa kanya na lahat. May pera, may bahay, magandang bahay, meron mga sakyan, hindi po. Ang taong success, ang taong mapagtagumpay ay merong Kristo sa puso. Kahit ano pa meron ka, kung wala ang Diyos sa buhay mo, talo ka pa rin. Pero kahit wala ka at nasa iyo naman ang Diyos, panalo ka pa rin. Mapagtagumpay ka pa rin. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magpipray na. Tayo ay aawit lang ng isa bago po tayo matapos. Amen. Tayo po ay umawit ulit. At mananalangin na po tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Ngayon pong oras na ito, salamat po sa iyong pagpapala at biyaya. Salamat po sa iyong pabor, Panginoon. Lord, salamat po sa mga sumusubaybay ng live streaming na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay ni Sister Lorna Galang sa lugar ng Sariaya, Quezon. At ganoon din, Panginoon, hindi po maigli ang iyong kamay upang hindi maabot ang kanilang pangangailangan. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga pamilya sa lugar ng Tacloban, O Diyos. Ang aking mga anak ay aliwin mo ng kagalakan, O Diyos. Tulungan niyo po ang aking mga anak, Panginoon. Aking asawa, O Diyos. Dalangin ko rin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagtatagumpay na hanggang huli matapos namin ang aming takbuhin, Panginoon, O Diyos. Bigyan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, na tulungan mo ang iyong mga anak. Sino mang mga kapatiran na mayroon pong karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan sa oras na ito. Kapatid, kaibigan, ngayong umaga, marahil hindi mo kayang, sa ngayon, hindi ka pa nagdidesisyon, pero isang bagay ang aming challenge, magawa mong paglingkuran ng Diyos. Magawa mong mahalin ng Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Hindi natin hawak po ang ating buhay, hindi natin alam bukas kung magigising pa tayo o hindi. Mamayang gabi, tutulog ka, pero hindi mo alam kung magigising ka pa. Kaya ngayong gabi, matapos mong marinig ang pangangaral na ito, matapos mong marinig ang panalangin na ito, ang panalangin ko, kausapin ka ng Diyos. Kailan mo ibibigay ang iyong buhay para sa Panginoon? Paano ka magtatagumpay kung ang mga bagay na pagtukso ay tayong lumalapit, hindi tayo lumalayo? Lord, dalangin ko, Panginoon, pagawa namin ang mga bagay na ipong pinapagawa, O Diyos.
Oh, hallelujah, Jesus. Patapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dakilang Diyos. Pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang kapayapaan ay iwan ko sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, alawin niyo po sila sa gitna ng pandemic na ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga business, Panginoon. Sa gitna ng pandemic na ito, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na huwag maging mainitin ang aming mga ulo, Panginoon, kundi bagkus ay kami manalangin sa iyo at kami tumawag sa iyo at magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa mga bagay na pagtukso. Tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga bagay na aming kahinaan, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Salamat po sa iyong mga anak. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi sa inyo. Muli po sa inyo po mga prayer request. Bukas po ng alas 5 ay meron po kaming devotional prayer Monday to Saturday alas 5 ng umaga po. Sa lahat po ng inyong prayer request ay inyo pong i-comment na lang para maipag-pray po namin kayo. Bukas binabasa ko po yan pag umaga tapos saka ko po kayo sinasama sa mga prayer. Wag po kayong mahiya. Wala naman po itong bayad eh. Ano po kayo ninyo po mga prayer request. At saka ano pa ba? Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaunti man tayo, sabi ng Panginoon ay mahalaga ay maibahagi ang kanyang mabuting balita. Ang sabi ng Biblia, ang kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Amen. God bless po. Pagpalain ka ng Panginoon. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, at ang kanyang pabor ay laging sumaatin. Amen. Salamat po sa inyo.